natin ang biyaya at grasya ng banal na Espiritu upang matupad ito. Kaya bago po tayo magsimula ay hihingi po ulit tayo ng kanyang presensya. Samahan niyo po ako sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, ikaw po ang Diyos ng pagmamahal. At hinahamon mo kaming mahalin ang aming mga kaaway, ang mga taong hindi namin kasundo. Umaamin po kami na hindi namin ito magagawa. Kaya kailangan po namin ang iyong tulong, ang iyong grasya. Turuan mo po kami paano magmahal nang walang hinahanap na kapalit. Turuan mo po kami huwag tumigil, magsawa sa pagiging mabuti kahit, Lord, ang sa paligid namin ay hindi kami nakakaramdam ng kabutihan. Ang aming puso ay maging puso mo nawa. Kaya, Lord, halika sa aming mga puso sa oras na ito at kausapin mo kami, bunyag mo sa amin ang aming mga bagay na kailangan namin baguhin upang patuloy kami makasunod sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang hapon po uli sa ating lahat. Hindi na ho bago sa ating kasabihan. To err is human, to forgive divine. Isa sa malaking hamon talaga sa atin bilang Kristiyano o bilang mga taong nagnanais sumunod kay Kristo ay yung itong ebanghelyo natin. Love your enemies. Wow. Paano nga ba natin mamahalin yun? Yung nga yung mga taong mahal na natin, kung minsan na, hihirapan pa tayo. Uubos yung pasensya. Nakapapagod. Tapos sasabihin mo yung umaaway sa atin, mahalin. Talagang luluhod ka. Luluhod tayo. Para aminin. Hindi natin kaya. Tanging ang Diyos lang na kumikilos sa atin ang makakagawa nito sa pamamagitan natin. To love our enemies is a work of God. A work of the Holy Spirit in us. Kaya nga, ang unang step po para magawa natin ito ay magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Isang relasyon na ang pundasyon, ang foundation ay panalangin, salita ng Diyos, at higit sa lahat yung puso na handang tumalima. And I noticed pagsunod kay Kristo after many years, yung sarili ko po na there are really times nag-iisip ng pangit sa kapwa. Unconsciously papasok sa isip. And pag sinasabing pagpasensya mo, nagre-resist din yung puso ko. And when I reflect, when I look back, napupuna ko, ang laki ng kulang ko sa prayer time, ang laki ng kulang ko sa Word of God. Yung lugar ni Lord sa puso ko, napapalitan na naman ng human nature ko, ng mga gusto ko. Kasi the more God occupies my heart, the more it becomes humble, the more it becomes forgiving, loving. Kaya ko binanggit yung to forgive is divine because the first step talaga to love our enemies is to learn to forgive them. Patawarin. Pag sinabi kong patawarin ay yung nagbibigay tayo ng bagong pagkakataon. Ang ganda-ganda pa naman ng hamon. Kung ang mamahalin lang natin ay yung mga nagmamahal sa atin, ano rin pinakaiba natin sa makasalanan? Kung ang gagawin lang natin ng mabuti ay yung mga mabait sa atin, mabuti sa atin, pagano level lang, pagano yung ibig sabihin, hindi naniniwala pa sa Diyos. Kasi makatao pa lang, makataong ugali. Kumbaga, madali naman talagang mahalin yung mabait sa atin. Madali naman talagang patawarin yung alam mo mabait. Pero yung alam mo na hindi maganda talaga yung ugali, nandoon yung hamon sa atin. And it is really our goal that makakapagdulot lang ng tunay na pagbabago is when we Christians really reach out to people hindi mabait.
Hindi natin gusto ugali. Reach out. Then, we bring a little healing to the world. Sa mundo na ang turo ay gumanti, pumatol. Sa mundo na ang turo ay magkanya-kanya, magkaroon ng dibisyon. Ang Diyos natin ay nagtuturo sa atin na ang tunay na daan ng pag-ibig, daan ng paghihilom, ay daan ng pagpapatawad, daan ng pagkakasundo. Pag natutunan natin patawarin yung mga taong nagsasala, yung mga taong kaaway, doon tayo magkakaroon ng pagkakataon. Tignan siya in a perspective na tinitignan siya ng Diyos. Madaling sabihin, lagi ko nga nababanggit parang mamahalin ko siya, kailangan makita ko si Lord sa kanya. Pero pag galit ako, talaga naman mahirap makita si Lord sa kanya. Pag naasar ako sa kanya, ay si Kristo to. Hindi ko makikita yun because my emotions, my weakness is taking the better of me. And so I need to let God take away these things. Pag natanggal ni Lord yan, napayagan kung tanggal niya, o magkaroon lang ng lugar si Lord sa puso ko. Doon sa lugar na kinukubabawan ako ng galit o ng sarili kong ugali, sarili kong kahinaan. Doon lang magkakaroon ako ng pagkakataong matutunang mahalin ang aking kaaway. Si Lord pa naman, may sinabi niya, there's no greater love than this, than for a man to give his life for a friend. But mas mahigit pa ron pag binigay niya yung kanyang buhay sa kanyang kaaway. Hindi yun ang hinihingi sa atin. Hindi siya man yung buhay ang hinihingi. Yung pagkakataong bigyan lang natin si Lord ng lugar sa puso natin para makakilos siya sa relasyon natin sa mga taong ito. Naalala ko may nagpa-counseling sa akin. Sabi niya, Brad, hihiwalayan ko na yung aking asawa. Tapos, marami siyang kinuwento, marami siyang sinabi, mga nagawang mali ng kanyang asawa. Sabi ko sa kanya, hindi kita maaabot. Hindi ko naman talaga alam yung buong history niyo, kung bakit malalim yung sugat mo. Hindi ko alam yung side ng asawa mo. Wala akong alam. Pero kung sa palagay mo at nagde-desisyon ka na hiwalay, at tapos na yung relasyon niyo, sana, huwag mong ilalaki yung pintuan ng puso mo. Anong ibig mong sabihin, Brad? Baka kasi dumating yung pagkakataong kakatok si Lord sa puso mo at tatanungin ka, na pwede na ba tayong makipagkasundo? Pwede ba tayong payagan mo kung hilumin yung sugat mo para matutunan mo na mahalin ulit? Hindi bumalik dun sa dating relasyon. Hindi makipagbalikan, kundi mahalin bilang tao, bilang Kristiyano. Huwag mong ilak. Yun ang bigyan mo pa si Lord ng pagkakataong hilumin ka. Kung sa palagay mo ngayon masyado kang sugatan, nagdarasal tayo na simulan yung proseso ng paghihilom, pero huwag mong ilalak yung pinto. Kasi sigurado ako darating ang panahon, hihingi ni Lord na bumalik yung puso mo sa isang puso na nagpapatawad at nagmamahal. Nauunawaan ni Lord na nasaktan ka at napuno ka ng galit at para nasagad ka na, naiintindihan yan. At kung sa palagay mo ang makakatulong sa paghilom ay lumayo mo na, then so be it. Pero huwag mong kalimutan, ang Diyos lagi ay Diyos ng pagkakasundo. Yun yung sinabi ko sa kanya. Naalala ko kasi yung isa, may namatay po akong kaibigan ngayon. Isa po siya sa pinakamalapit kong kaibigan. Actually, ito pong cross sa likod ko, siya ang nagregalo. Isa po siya sa mga tao na nire-rebuke ako. Pinagagalitan. Kasing edad ko lang siya, si Sir Babet. Pero isa siya sa mga tao na pinagtitiwalaan ko ng aking mga problema, aking mga sugat. Kaya nung nalaman kong namatay siya, hindi ko maiwasang maiyak at malungkot. Anyway,
Meron akong laging binabanggit sa kanya, meron siyang asawa, ah, yung asawa niya nasa Amerika, and for reasons na hindi niya binabanggit, hindi siya makarating ng Amerika. At nagkaroon sila ng gap ng kanyang asawa at parang nagkaroon yung kami sa distansya. Wala silang away pero parang ano niya ay tapos na yung relasyon namin, galit ako sa asawa ko. Tuwing magkikita kami lagi kong binabanggit sa kanya, "Bet, hindi puwedeng nagse-serve tayo na ang sama ng loob mo sa asawa mo." "Ay naku, wag mo nga akong pakialaman." Ganun kami "Buhay ko 'to, hindi mo alam yung nangyari." Gano'n. Sabi ko na, "Oo, pero paano man yung nangyari? Ano man yung sakit? Kaya ka nagdarasal para payagan mo sila." Hilongin yung sugat sa puso mo. Tumigil ka nga, kasi tuwing hindi naman kami gano'n kadalas magkita. Pero tuwing magkikita kami, lagi ko sabi niya, "Ang kulit mo talaga." Minsan tatawagan ko pa yun, okey na ba tayo? Because I love her. And when we love people, we do not want them to live in anger, in hate. Ayaw natin. We want them to live a life na may kapayapaan dahil natututo silang magpatawad at magmahal. So I keep on reminding her, and then she died. Kausap ko yung asawa niya kahapon. Sabi ng asawa niya, kinikwento raw ni Babet ako sa kanya na sabi raw ni Babet, "Ang kulit-kulit ni Rafi. Lagi na lang pagka nakikita kami, ikaw binabanggit." Sabi niya, nagpasalamat sa akin yung asawa niya kasi 3 months ago, umuwi siya walang nakakaalam, and they had a, sabi niya, powerful reconciliation. Powerful kasi pati pamilya nila, na-involved na yung family kasi nila. Nagkaroon na lang ng healing. Sabi niya, "Brad, alam ko pinagdarasal mo kami at nagpapasalamat ko din." Yun nga, Babet dahil. Naisip ko minsan, sa totoo lang po, maraming tao are wasting their lives sa galit, sa hinanakit. May mga taong nagsasalita, "Ay ako hanggang pumantay na yung paa ko, hindi ko yan kikibuin." Masakit. Pero yun ba talaga yung gusto ni Lord sa atin? Ano yun? Makakarinig tayo ng gospel na 'to, "Love your enemies." And then Lord, mahal ko yan, pero ayoko na sa kanya, ayoko naman toxic siya. Those words are not words of Christian. A Christian is always has a heart that is willing to love, even those people who are difficult to love. Puso, willing isuko sa Diyos yung anumang pangit na meron doon sa kanyang puso upang maghari ay yung pagmamahal at pagpapatawad na nanggagaling sa Diyos. We live in a hurting world. We live in a world na parang ngayon nga, parang normal na lang yung broken family, hiwalay yung asawa, hiwalay yung anak. Parang narinig ko pang kwentuhan ngayon, may narinig pa akong salita na, "Bakit pa kami magpapakasal? Marami nga sa kasal, pagkatapos kasal, tsaka naghihiwalay." Yung mga ganun salita. And those are sad statements. Bakit sad? Kasi hindi kino-consider yung lugar ng Diyos doon sa relasyon. When we decide to enter into a commitment, we decide, lalo yung kasal, we decide to put God doon sa relasyon na yun. Sa anak, sa asawa, sa magulang, sa kaibigan, sa community. Ang dinidesisyonan natin, ilagay si Lord sa pagitan natin. Hindi tayo perpekto, pare-pareho at magkakasala talaga tayo. Magkakasakitan na magkakasakitan. Kaya kung wala si Lord, sabi nga dun sa Galatians pag di kayo tumigil magkagatan, mauubos kayo. Ito sad. Yung iringan, kampi-kampihan,
Those are never the acts of God. Hindi yung kilos ng Diyos. Ang kilos ng Diyos palagi ay pagmamahal at pagkakasundo. Kagabihan nasa kaibigan ko ako. May ikinikwento siya sa akin tungkol sa hipag niya na medyo nagdadala talaga ng gulo din sa bahay nila. Doon umuwi, kaaway yung nanay, kaaway yung kapatid. Kumbaga siya outsider kasi asawa niya yung pamilya, hindi siya. Sabi, hindi ko rin alam kasi naiipit ako eh. Ano bang dapat kong gawin doon? Magitna ka, yung asawa mo ang kausapin mo. Paano ko kakausapin yung asawa ko? Ayaw nga makinig. Sabi ko, tignan mo, sabi mo lang sa asawa mo na mahirap yung nagdarasal ka palagi. Tapos pagkatapos mo magdasal, galit ka sa kapatid mo. Parang yung pagdarasal mo, parang ano yun? Si Lord yun, yung relasyon hanggang sa dasal lang. Hindi pwede pakialaman ni Lord yung buhay mo pagkatapos mo magdasal. Diretso yun yung asawa mo na gano'n. Kasi pag hindi mo siya diretso, kawawa siya. Bakit siya kawawa? Hindi naman i-enjoy fully yung kapayapaan, yung kagalaan. Because God wants us to have fullness in life. But fullness in life involves loving people who are difficult to love. Fullness in life. Sabi nga rito sa gospel natin, upang kayo maging ganap. Yung ganap ay kasama rin yung kabanalan. Kasama rin yung pagpapatawad. Kasama lahat yun. Hindi ko pwedeng tawagin ganap ang buhay ko. And yet, I have a broken relationship. I keep in feelings toward people who have hurt me. Diinan ko lang po lahat tayo may sugat. Nasugatan ng kapwa natin. Pero if we live a life, hindi pinayagan si Lord, gumaling yung sugat. Tayo yung magiging miserable. We are robbing ourselves of opportunities na maging ganap. To have fullness in life. Pangako pa naman yun ni Lord. Diba? Pangako yun sa atin eh. John 10:10. Sabi sa John 10:10. Yung buong John 10:10 ang buong John 10. Ako yung ang demonyo ay ang magnanakaw ay naparito upang manira, pumatay at magnakaw. Manira, pumatay at magnakaw. Ngunit ang anak ng tao ay naparito upang bigyan kayo ng buhay naganap at kasiyasiya. And yung sinasabing yung magnanakaw, yung demonyo, dumaling magnakaw, manira, magnakaw, ang nanakawin niya yung saya, yung kapayapaan. Yung bang malaya kang nakakakilos kasi pag nakita mo yung taong kagalit mo, di ba? Sira na yung araw, sira na yung ninanakaw niya. Sa shelter house sa Hong Kong. Pagka may mga tenant doon, sabi ko, may rules ang shelter pero ako may rules din. 3 rules ko. Yung una, bawal magutom. Kaya lahat ng pagkain, ayoko nagtatago ng pagkain ko naman pagkain, hati-hati tayo. Second, ayoko ng chismisan. Kasi ang ikatlo, ayoko nag-aaway. Gusto ko pag nagkita-kita tayo sa Pilipinas after 20 years, uy, brother, masaya tayong magtatagpo. Hindi dahil naasar ka sa akin, ayun yung kalbo, iiutok. Hindi. We must leave a mark of joy, of love, of patience, of peace, of Jesus in other people. A mark of Jesus. Kaya nga love Kasi God is love. Love is God. Spell love. G-O-D. Spell God. L-O-V-E. Yun yung mark na iniiwan natin. Love. Kaya yung magnanakaw, yun ang nanakaw niya, yung pagmamahalan. At ang ilalagay niya, galit, hinanakit. If we allow that to control our hearts, yung galit, yung hinanakit, yung tampo, then who is controlling our lives?
who is controlling our lives. Magnakaw, pumatay. Ang pinapatay nun yung irespeto eh. Yung pagmamahal, yung pang-unawa. Yan ang mga papatayin. Papalitan niya ng galit niya, papalitan niya sa manalo, papalitan, inggit. Lahat yan, lalagay niya sa puso mo. Puso natin. Para mapuno yung puso natin ng mga bagay na bibigyan natin ng katwiran, wala nang paglalagyan ng Diyos, wala nang luludaran ng Diyos. It is good to reflect today what is in our heart. What controls us? What controls our decisions? What controls our relationship? Who controls it actually? Our relationship, our decisions, and even the way we treat people. Magnakaw, pumatay, manira. Walang gagawin ang demonyo kundi sirain. Hindi lang yung relasyon natin, kundi yung puso natin. Sisirain niya yun para magkaroon ka ng dahilan, katwiran, dun sa nararamdaman natin galit. Sisirain niya yan, sasaktan niya. Kaya nga, yung sirang puso, yun ang kinukuha ng Diyos. Kaya, naalala ko, meron ako siyang speaker na rin. Pag pumunta ka sa isang Life in the Spirit seminar, open heart surgery yan. Bakit open heart? Kasi yung puso mo na luma na sugatan, sira, galit, drug, kukunin. Hirap na magmahal eh. Hirap na magpatawad, kaya kukunin. Papalitan ng isang bagong puso at saka nabubuhusan ng Espiritu Santo. Maganda yung proseso ni Lord eh. Lalapit ka, magsusuko ka, kasi nahihirapan kang sumunod sa utos niya. Ano yung utos? Mahalin ang kaaway. Sugatan ka. Sugatan tayo. Kaya tayo nagtataas ng kamay. Kasi kumakanta, heal me, O Lord, and I will be healed. Not only physical, but our emotional pains, our emotional brokenness, our spiritual weakness. Heal me, O Lord, and I will. Then when we are healed, the Holy Spirit can work freely. When we are healed, we go and have a new character. Pwede nga sabihin ba yung binabayad nga ni St. Paul, it is no longer I who lives, but Jesus who lives in me. And one manifestation of that verse in our lives is when we learn to love our enemy. Hindi na serapit. Sugatan na sugatan yan. Yan ang Holy Spirit, pero nagpapatawad, magmamahal. Sa hapon pong ito, napakagandang pagnilaya natin yung mga maliliit na bagay na marahil ay natitira pa sugat sa ating puso. Para ba maliliit na bubog? Alam niyo yung bang salubso ba yun? Kung saan hindi tapos nakikita mo na lang namamaga, nagnanana, sugat. Saka lang tatanggalin, pero namamaga na. Hindi naman napapansin ng ulo. Marahil yun ang ilalapit natin sa Diyos yun. At tapos hihingi tayo ng grasya na to take one day at a time to learn to love people who might be our enemies. Maring hindi mo siya tinuturing na kaaway, pero siya tinuturing kanyang kaaway. Let nothing separate us from God today. We are told to be people of love. Noong pong Pentecost, yun ang ibinuhos sa atin eh. Espiritu ng pagmamahal. Espiritu ng pag-ibig.
Yun po ang dahilan bakit tayo palaging nagtataas ng kamay. Sinusuko ko, Lord, yung mali sa buhay ko. Sinusuko ko, Lord, yung mga sugat sa puso ko, sa isip ko, sa buhay ko. Holy Spirit to embrace us. Let us have a moment of silence and allow the Holy let that embrace make us whole. Kinakanta natin yun. Make, make us whole. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we come this afternoon, hindi dahil malakas kami, kundi mga mahina, sugatan. Karamihan po sa amin nag-i-struggle, sumunod sa mga utos mo. But we fail. Gusto ka naming mahalin pa, Lord. But we fail. And the only way, Lord, we can overcome this is when you take control of our heart, of our lives. Kilala mo po yung aming buhay, aming nakaraan. Maraming pagkakataon gusto ka namin pumasok sa aming puso. Natatakot kami dahil maraming sugat, Lord. Sugat na dulot na rin ng mga taong mahal namin. Mga taong inaasahan namin magmamahal sa amin. Pero ngayong hapong ito, Lord, lumalapit kami sa iyo. Ikaw ng Diyos ng kagalingan. Ikaw na Diyos ng pagmamahal. Ikaw na Diyos ng bagong buhay. Ikaw po ang kailangan namin. Halika po at patuloy mong hilumin ang aming puso. Hilumin mo ang bawat sugat, gaano man ito kaliit. Maaring, Lord, may mga sitwasyon, experience na binauna namin sa limot. Pero nakakaapekto pa rin sa aming ugali. Hilumin mo po at buhusan ng iyong pagmamahal ang mga sitwasyon yun. Walk with me, Lord, through my past and embrace me. For each time, Lord, na umaasa ako ng pagmamahal at hindi ako nakatanggap. Umaasa ako ng kaibigan, ng tulong, pero wala akong natanggap. Lord, for every experience of rejection, heal me. Heal my mind, heal my heart, heal my past, heal my memories. Every area of my life, Lord. Panginoon, sa pagsuko po ng aming puso, buhusan mo po ito ng pagmamahal. Let your love overflow, Lord. Maapaw upang maitulak kami. Unawain, patawarin, mahalin mga taong hindi namin kasindi, mga taong nakasakit sa amin, kung maging mga taong nasaktan namin. Let there be a new beginning today, Lord, a beginning of a life of love, a life of walking with you, a life, Lord, controlled by your Holy Spirit.
Sinusukol namin ito kasama ang mga panalangin ng aming ina na si Maria na walang ginawa, Lord, kundi magmahal. In Jesus' name. In Jesus' name. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. See to us in the As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Rafi, Brother Rafi. meron pa po kayong oras, Brother Meron pa Rafi. po kayong oras, Brother Rafi. Meron po. Yan, mga kapatid. Okay, yan mga kapatid. Sino po ang nais Sino na po ang magtanong nais na magtanong ang magbahagi sa ating gospel sa sa ating gospel sa oras na ito? Sige po, Sister Pen. Hello po, Brother Rafi. Mapagpalang hapon. Kumusta ka Hello po. po? Mabuti po. God is good. Brother Rafi, lagi po ang siyempre pag-ibig ang susi ng lahat, pag-ibig sa kapwa, ano po, dahil talaga naman para may kagaanan. Pero bro, ano pong iyong masasabi? Yung po yung tanong. Ano po yung opinion mo? Kung yung pagmamahal ay hindi naman ginagawang mabuting tao ang minamahal. Ayan ha bro, ang aking po, opinion po ha. Hindi mabuti, insenso po na nagiging palasa o nagiging mapagsamantala sa kagandaang loob. Yun po ang ibig kong sabihin, Brother Rafi. Ano po ang iyong masasabi? Salamat po. Ang pag-ibig po ay palagi ang intensyon ay dalhin sa kabutihan. No, kaya nga ang pagmamahal, kung mahal ko yung kung may asawa ako, kung mahal ko yung aking asawa, ang pagmamahal ko dapat sa kanya ay magdala sa kanya sa langit. Magdala sa kanya sa kabutihan. No, marami kasi na ano na yung pati yung, there is also a term called tough love. Tough love is when we resist mga pong pang-abuso, without, ang inaalis lang naman po talaga sa atin ay yung masakit na salita. Pero kailangan yung meron ding tough love. We want them also to learn, to live na productive, na a life pleasing to God. Let us never forget that ang love po, nagdadala sa kabutihan. Hindi sa kasamaan. Hindi ko pwede tawagin mahal ko yung isang tao, pero kukonsintihin ko o aalaw ko rin yung kanyang kamalian. To correct is a form of love po. To rebuke is a form of love. So, po maano natin. Remember, Jesus nagre-rebuke din siya ng kanyang mga apostol, ng mga Pariseo. Because that is an act of love. We want to bring people closer to them. I hope po yung opinion na nakatulong po si Perfect. God bless. Okay po, salamat po bro. Yan din po sinabi ng isang pari na pinagtanungan, tough love. Kagaya ng iyong sinabi. Salamat po, Brother Rafi. Claro, thank God you. bless po. Thank you, Sister Pen. Ang dating talaga sa pag-ibig. Ano? Sige po mga kapatid, Sige po mga kapatid, meron ka po na nasasabi. tatanong. Magtatanong. Sige po. Po si Brother Rap. Hello po. Apa. Brother Rap, kasi ako po, 'di ba sabi nga mahalin mo ang mga taong tumutuligsa sa iyo, ano? So, ako po, nakakadalo din po ako sa ibang gawain ng ating mga ibang kapatiran. Ako lang po yung nagtataka. Kasi dati po silang Katoliko pero naging born again, na dati naman po ay nagsa-sign of the cross. Ngayon po, hindi na nila ginagamit yung sign of the cross, pero binabanggit din naman nila yung sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit po nila inalis yung sign of the cross ng mga born again po? Hindi po malinaw sa akin yung dahilan, pero hindi kasi sila ang paniniwala ginagawa natin ay hindi ayon sa Biblia. Kaya siguro nila, pero hindi po malinaw sa akin actually. Pero po yung sa akin po yung mga kaibigan ko po, actually nakapunta po ako sa mini church ng JIL kasi nagkaroon po ako
ng inaanak na dedication tawag nila, hindi binyan. Nung inaanak, nakita ng pastor na nag-sign up the cross ako. Nung tinanong niya ako, bakit ka nag-sign up the cross? Lugar namin to. Sabi ko, I respect your faith, but my faith tells me na pag magdarasal po, nagsa-sign of the cross, hindi ko po kayo binabasa at nire-respect. Kung na-offend po kayo, pasensya na po kayo. I am just acting out of my faith. Yung sa kanila po, hindi ko po masyado, pasensya na po, hindi ko po alam kung ano yung dahilan. But most likely, kasi usually nakatuwiran nila ay, wala naman sa Bible yan, ba't natin gagawin? Salamat po. Yun nga din po siguro yung pananaw ko kasi nga hindi nila nababasa sa Biblia na kailangan nating gawa ng aksyon yung ating pagsasabi ng sangalan ng Ama dahil sa Noo, sa Anak, sa Tiyan, tapos yung Espiritu Santo sa dalawang both sides ng balikat natin. Ano po? So, Apo. ako po ay paminsan-minsan po talaga, ako po ay dumadalo sa kanilang Bible study dahil ang nakapaloob naman po sa kanilang mga teaching ay katulad din po ng sa ating Bible din po nila kinukuha. Kaya ako naman po hanggang doon lang. Pero pag niyakag po ako nila sa ibang gathering, hindi po ako sumasama. Mas priority ko po yung aking kultura, yung aking katolikong kinabihas na talagang ibang-iba naman po talaga yung atin, iba din po yung kanila. Pero pagdating po sa Bible sharing, Bible study, ando naman po yung thought, yung diwa, yung kanilang mga pahayag. Kaya ako po ay naiinggan yung sumama. Pero hanggang doon lang po, yung kuya po ay kasalanan. Yung pag-attend po sa kanila, base Sa sa Bible study katekism lang ay- po. Bible study lang po. Ah. Bible study. Hanggat hindi na hanggat po hindi ako- po kayo mako-confuse. Kung hindi po kayo Hindi mako-confuse sa naman faith po. niyo. Pero minsan binasahan po ako. Binasahan ko yung tungkol sa mga images, talaga minsan loosely yung ikaw ay yung ikahoy-kahoy kasi di ba ang atin ang ilok Apa. sa kahoy ano. So binasahan po ako, basta sabi ko lang sa kanila, yan naman talaga ang kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng sumamba diyan. Siyempre, meron akong limitasyon sa aking pananampalataya. Bakit ako sasamba sa isang hindi naman po nakakapagsalita, hindi nakakakita, hindi nakakaano, pero tumatawag ako as intercessor. Pero hindi para Yun po. ako sumamba. Hindi po para Yun ako po. sumamba. Yun lang naman po ang pinaliwanag ko sa kanila. Amen po. Siyempre, katulad po ni Mama Mary, siya ay ina ng Diyos. Siyempre, hindi naman natin nakita si Mama Mary, pero tumatawag naman tayo sa kanya at humihingi tayo ng tulong sa kanya. Hindi naman po yung pagsamba, hindi ka po. Opo. Opo. Yun po. Pero sila po, ang akala nila, ganun tayong mga Katoliko. Kaya sila umalis sa pagkakatoliko dahil tayo daw po ay sumasamba sa mga ganun. Basta't alam po niyo yung pananampalataya nyo at di po kayo Opo naman. Basta ako po, sa akin po silent prayer, wala po akong ibang tinatawagan kundi yung Diyos Ama natin, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Na siyempre, tumatawag din ako kay Mama Mary para idulog lang niya ako kay Jesus Christ. Yun lang naman po. Amen po. Thank you po. Amen. Salamat po. Kasi nga po curious ako, bakit sila nga ay nag-alis ng antanda ng sign of the cross? Pag ako po nakakasama sa kanila, pinapapagdasal din po ako, hindi ko alam kung anong ayong gagawin, pero ginagalang ko po sila. God bless po. Thank you po. Salamat po. Salamat, Sister Jenny. Tawagin po natin si Sister Rose Jean. Sige po, Sister Helen. Hello po, good morning. Hello po, Brother Rafi. Kamusta po kayo? Yan po. Long time no here, Brother Rafi. Sorry po, pagkakataon ko lang na mag-share or magtanong sa iyo. Ito ay napangiti ako nung sinabi niyo you are in the top lab. Dahil sabi ko, ganun pala ako. So anyway, salamat sa Diyos, no? Ang tanong ko, Brother Rafi, kasi mayroon akong experience na sinabi ito sa akin, mag-asawa at parte ng pamilya.
ito ay asawa ng kapatid kong lalaki. Ano. Sabi niya sa akin, actually, in-advisean ako ng iba kong kapatid yung dalawa, huwag ka kasi makialam, problema pamilya yan. Pero sabi ko, hindi ako nakialam siya kasi ang nag-message sa akin, dahil alam niya, kaya ko mapagsabihan ng kapatid kong lalaki. Sabi niya, di ba kasal sila? May isa silang anak ngayon, graduate na, salamat sa Diyos. Sabi niya sa akin, hiwalayan niya na yung kapatid ko at tanggalin niya yung ano ba yung pagkasabi, yung blessings nung kinasal sila, sabi niya sa akin, dahil hiwalayan niya na daw ang kapatid ko. Ang nasagot ko sa kanya, sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ba't ka magtanong sa akin yan? Sabi ko, bakit hindi ka magtanong, punta ka ng simbahan, dahil lagi naman siya nagsisimbahan. Punta ka ng simbahan kako, mag-ask ka sa pari. Kung papayag ba ang pari, sa yun ang sinabi mo, natatanggalin mo yung blessing ninyo. So, nung kinasal kayo. Dahil sabi ko, or, tanungin mo si Lord. Sabi ko, ganun. Hindi ko alam kung parang pagkasagot ng antipathic, kumbaga. Pero yun ang nasagot ko, brother. Sabi ko, tanungin mo si Lord. Kasi sabi ko, alam mo kung ano ang sitwasyon mo. Di ba kako kinasal kayo? Kung nahihirapan ka ngayon dahil sa napapansin ko walang trabaho yung kapatid ko at saka problema sa babae, brother Rocky. Kung nahihirapan ka ngayon, di ba mayroon kayong sa harap ng Diyos, sinabihan kayo for ano ngayon? Yung third do hindi lang sa kaligayahan. So ngayon, nahihirap, sasabihin mong gano'n, hindi mo pwedeng itanong yan sa akin. Sabi ko, tanong mo ang Diyos, kung dahil doon kayo humarap, sabi ko gano'n sa akin. So, napaisip ako, Brother Rafi, tama ba yung sagot ko o mali ako doon? Dahil hindi, after that, hindi na siya sumagot sa akin. Pero as alam niya na kung hindi niya kaya mapagsabihan ng kapatid ko, sinasabi niya sa nanay at sinasabi rin ng nanay sa akin. So, hindi ako basta nag-a-attack. Ibig sabihin yung confront mismo sa kapatid kong lalaki dahil hindi yun nagsasabi ng mga kung anong problema, pinag-awayan nila. So, ang advice ko lang sa kapatid kong lalaki, pag nasabihan ko siya, pag nag-away kayo, pag nag-argue kayo, reply sa kung anong pinag-awayan ninyo. Pero sabi ko, wag kang, sabi ko pa, bantay ka, wag kang magmura o kaya never mong saktan, sabi kong ganun. Dahil ako mismo kalaban mo, sabi kong ganun. Yun ang binabanta ko. So, Brother Rafi, tama ba yung sagot ko? Dahil syempre... Opo, sa pari lang naman po talaga makasagot sa kanyang katanungan po. Tama po yun. Hindi po ano yun. Kaya po, huwag din natin kalimutan na may mga tao po hindi magtatanong sa atin. Hindi lang matanggap ko minsan yung sagot natin eh. No, kasi meron silang gustong marinig sa atin na aayon sa gusto nila. Lahat po, kumbaga kailangan bukas din yung puso natin na hindi tanggap yung sasabihin po natin. Salamat po. Salamat po, bro. Kasi siyempre, hindi natin maisip na kapatid ko yun, kakampihan ko. Sabi nga ng kapatid ko, tinutolerate ko daw yung kapatid kong lalaki. Sabi ko hindi. Sabi ko gano'n. Once na malaman ko na kung anong tama, kasi one time, siguro nadidepress yung kapatid kong lalaki dahil napapansin ko na grabe naman talaga yung asawa niya, no? So, pag nagsumbong sa nanay, pati ang nanay na stress. So, susumbong ng nanay sa akin. Sabi ko, Nay, pakinggan mo, pero wag mo kaagad tawagan si Edwin at pagalitan. Kasi one time na tumawag ako dahil nga na lumala yung problema, mismo sumagot siya sa akin at awang-awa ako dahil umiyak. Tapos ang sabi niya sa akin, sabi niya, Ming, wag mo nga akong pagalitan. Sabi niya, dahil hindi ko na alam kung saan, anong mali niya. Sabi niya, nabubuluhan na daw siya dahil galit ang accept niya. So, ang sabi ko sa kanya, ano gusto mo? Gusto mo magbakasyon sa Mindanao? Dahil alam ko grabe na siguro yung stress niya dahil when it comes sa sitwasyon na yan na hindi ko rin masukat-sukat kung totoo. Dahil ang pinsan ko nagsasabi, hindi niya naman daw nakita. So, hindi ko malaman kung saan parte
tama siya o sa ang party mali siya or yung asawa. So as ang asawa ay grabe yung magsalita. So hindi ko pwedeng pagalitan siya or pwedeng sabihin, kumprontahin na kung anong mali niya. So ang nasabi ko doon, dahil huwag mo na akong pagalitan. Sabi ko, sige, gusto mo magbakasyon, papadalan kita ng ticket, punta ka doon sa tiyahin natin, ayaw naman. Sabi niya, dito lang ako, kalma lang ako dito. Gusto ko lang baka pupunta doon sa ibang baryo para makaiwas. So, ang nangyari, wala. So, kumalma man hanggang ngayon, okay pa rin sila. So, salamat, Brother Rafi, sa advice mo dahil sabi ko nga sa sarili ko, ito siguro ang role ko na wala akong sariling anak, wala akong but when it comes sa problem family ng mga kapatid ko, lagi akong involved. So, salamat din sa Diyos na sa mga pamamaraan ay tinuturuan din ako kung paano, lalo na dito sa community natin, kung paano i-handle na hindi tayo basta-basta kung nakita natin na mali ang sinasabi, ay kaagad susugurin kaagad. So, salamat Brother Rafi at God bless Salamat sa din atin. po. God bless you. Salamat, Sister Helen. At least binibigyan tayo ng kadunungan ng Diyos. Una, hindi tayo basta susugod o gagawa ng kung ano yung ating plano. At least At least nanggagaling sa Panginoon yung pinaplano mo. Amen po. Amen po. Sige po mga kapatid. May tanong ako, Brother Rafi. Ayan, sige po. Siguro po, para po sa akin ay ang pagmamahal po ay merong kanya-kanyang parang partisyon ng pagmamahal. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa kaaway, pagmamahal sa kaibigan. At ang pagmamahal pong ito, pagkaalam ko, Brother Rafi, kung tama po ako, dapat tayo ay meron ding hangganan na alam natin ang mali ang kanyang ginagawa, pero mahal natin siya. Hindi natin siya mapagsabihan, hindi natin masabi dahil mahal natin siya. Kaya sabi ko nga, ang pagmamahal ay may kanya-kanyang partisyon, lalong-lalo ng pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang pagkaalam ko. Dahil ang pagmamahal, sabi nga, dapat maging tayong matalino sa ating pagmamahal. Dahil alam nating mahal na mahal natin siya. Para namang ginagawa natin lalong ibulid siya sa kasalanan dahil sa pagmamahal natin iyon. Di po magkakasala rin tayo. Kaya sabi ko nga, ang pagmamahal, hindi basta-basta ibinibigay. Ang pagmamahal ay may partisyon na dapat nating kumbaga may paglimilimihan at isipin ang ating pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa lahat na nakapaligid sa atin. Hindi basta sinabing mahal ko ikaw, sige, gawin mo yan, patayin mo yan dahil mahal ko ikaw, kakampihan kita. Yan po ang aking pagkaalam. Dahil sabi ko nga, dapat maging matalino, dapat maging maganda ang pagpapayo, ang pangunawa, at huwag mong sabing, mahal ko ikaw kahit anong gawin mo, basta mahal ko ikaw, at mamahalin kita kahit anong gawin mo. Ganun po ba? Di ba po? Tama po ba ako, Brother Rafi? Amen po. Basta hindi, ang pagkonsinti po sa mali ay hindi pagmamahal. No? Hindi po, hindi. Ang tolerance po kasi, many people want tolerance. Alam mo lang ako, hindi eh. Sa anak po natin, may ginagawa siyang mali. Hindi natin pinapayagan kasi alam natin mapapahamak siya. Yun po yung pagmamahal. Kailangan po makita natin na yung direksyon ng pagmamahal po natin ay papunta sa Diyos. Yung uri ng pagmamahal ng Diyos na tinatanggap ka kahit makasalanan ka. Pero hindi ibig sabihin yun, pwede mong bitbitin yung kasalanan mo papunta mo sa Diyos. Ibig sabihin, magpatuloy dun sa buhay kamalian. Yun din po yung binabahagi natin sa ating mga tao sa paligid natin. Mahal kita, pero hindi ko pinapayagan yung ginagawa mo muli. Hindi yan katanggap-tanggap sa akin. Salamat po. Salamat, Brother Robert. Salamat po. Po, sabi nga, huwag tayong maging konsentidor sa lahat ng mga maling ginagawa. Amen po. Opo, hindi po kasi pagmamahal yan. Pag pinagsinti natin, masisira po ang buhay eh. Lalo, kaya maalala ho natin na si Lord, hindi niya rin naman kinukonsinti yung mga mali ng kanyang mga tao sa paligid niya. Kaya nga patuloy siya nagre-review kung nagtatama. Ang salita po ng Diyos, ang trabaho niyan ay itama ang ating buhay. So, bakit itama? Kasi pagmamahal ng Diyos yung salita niya eh. So kasama din sa salita na yan ay maitama tayo.
Salamat po. Tama po, Brother Rafi. Salamat po. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung nangyari at alam naman nila na about tungkol sa kay Guido. Yesterday lang, gusto kong i-share sa inyo dahil nakakatuwa. Ang sabi niya sa akin, kung may nagawa ba, kasi bumili kami ng washing machine, ito istorya, at digital siya. So as diniliver kahapon ng gabi, di wala ako. So, as nagmamadali siya na ang akala niya dahil digital, hindi ko alam, ginawa niya. Ang problema, wala siyang patience to read ng sabi ko, nag-message siya sa akin. Pero before that, medyo nag-worry din ako kasi nagluto daw siya. Siguramente na siguro ko, ang pan ay sobrang init ng mantika. So, pag naglagay yan ng mantika, marami. So, siguro nakalimutan niya, linagyan niya ng tomato at yung apoy ay sumiglab hanggang sa ceiling. So, pinicturan niya, nagulat ako, pati yung cabinet umiting. So, sabi ko, hayaan mo and I will do it when I arrive dahil alam ko hindi siya marunong. Sabi niya, no, I will do it. Kasi sabi niya, pag tumagal ito, hindi na matatanggal. Nasaan yung glasatory? Sabi ko, sige, buksan mo yan. Tingnan mo, baka naapoy hanggang sa loob. Mabuti, sabi ko, salamat ka na hindi na abot yung mukha mo, sabi ko ganun. So, sa madaling salita, nilinis niya ng konti, pinicturan niya, mas lalong dumumi, lalo na sa taas. So, hinayaan ko. Pagdating ng hapon, 4 o'clock, dumating yung washing machine na yun. Dahil sa ilalim, sobrang liit yun. Alam mo, sa sobrang mamadali niya na siguro nagka-anxiety na siya doon sa nangyayari, sinubukan niya. So, reklamo siya sa akin dahil hindi niya makita yung pag-digit, yung program, no? Dahil, digital. So, sabi ko, hintayin mo nga ako. Diyos ko, hindi nakaintay. Alam niyo, pagdating ko, linagyan niya ng sabon. Alam niyo anong linagay niya? Sabon sa pingga, sa plato. Kaya nung dumating ako, sirado pa, ang sabon puting-puti. Sabi ko, ano kaya yun? Baka may papel sa loob na inano niya. So, as ichinik ko kaagad ang manual, binuksan ko, wala siya, lumabas, pumunta sa doktor niya. And sabi ko, anong ginawa mo dito? Sabi niya, sa anong sabon ang linagay mo? Sabi niya, doon sa taas. Sabi ko, hindi mo ba nabasa? Sabon yun sa kamay. Tapos siguro linagdagan niya. Sobrang dami ng sabon. So, ang ginawa ko, pinaikot ko ng pinaikot. Pagdating niya, sabi niya sa akin. Sabi niya, kasi sabi niya, agitated na ako. Sabi ko, next time, kung ganyan ang pangyayari, dahil hindi naman tayo nagmamadali. Kung hindi mo alam, pwede mo tawagin yung tekniko, yung nag-deliver, no? Hindi, sabi ko, sa sobrang yung kamamadali, nagkakaroon tuloy ng problema. Sabi niya, gusto ko kasi baka hindi ka marunong. Sabi ko, no. Sabi ko gano'n. Wag mong itolerate yung sarili mo sa kamamadali. Kasi yan lagi, Brother Rafi, yung problema niya, na gusto niyang gawin kaagad. So, nahihirapan siya. Kasi as na-agitate siya, hindi niya na alam kung anong tama, kung anong mali. Basta na lang sige. So, sabi ko, next time, kumalma ka nga, bukas hindi yan masisira. Sabi ko gano'n. So, salamat sa Diyos at tinatry ko talaga na kung ano ang problema, tumigil siya, hindi na ipupush niya. So, at the end, Brother Rafi, even doon na ganyan ang nangyayari, hindi na napapansin ko sa sarili ko, pati ako na-adjust sa mga bagay-bagay kasi may ugali din ako, Brother Rafi, na madali akong magalit na kung ano ang mali. No? So, mayroong mga paraan pala, Brother Rafi, na kahit mali yung tao, mayroong alternative na pagsabihan mo na marirealize niya na mali pala siya. So yun din ang aral ko sa sarili ko sa lahat ng pangyayari. Kasi hindi natin ma-turn on kaagad ang mga iniisip ng ibang tao. Kung hindi, tayo mismo ay baguhin natin yung sarili natin. Yun ang nagkaroon ng aral sa akin, Brother Rafi. Although na mahirap, pero sa kasabihan na this is the way siguro sa pang-araw-araw na kailangan kong paglabanan dahil ito ay itong binigay sa akin. So, kailangan marunong tayong magdasal, mag-patience. Yun nga ang love siguro na kaya napangiti ako, Brother Lucky.
in the situation of the tax lab. Thank you po and God bless. Amen po. Amen. Thank you po. Thank you, Sister Helen. Meron pa po. Meron pa Really, meron lang po lang itatanong. Sige po. O, sige Brother po. Rafi. Brother Rafi, ari po hindi tungkol sa pag-iibig-ibig, ari po. Pero parang gano'n na rin dahil yung unang pagbasa ng mga yung pong napapansin ko na ang mga babae pala yung ugat at pagkasulsulan ng mga lalaki nagkakasala. Bakit po, Brother Rafi, nasabi ko po yan, ano ba? Kay Adan, pinakain niya Eva. Si Samson, nahalina kay Delilah, pinutol ang buhok, nawala ang lakas. Si Solomon, ang daming asawa. Pinagbigyan niya ang kanya-kanyang asawa, hindi nagkalagod-lagod. Pagkatapos po itong si Haring Abat, naniwala kay Jezebel, kaya po siya pero pinatawad din ng Panginoon. So, Brother Rafi, ano po yung aking punto de vista ko? Ano po masasabi mo? Na ang babae pala talaga'y kuwan. Mga lalaki mahina pala when it comes to babae. Brother Rafi, Ayoko mag-comment. Si Bathsheba rin, si Bathsheba. Hindi ka na nagkasala rin isang hari kay Bathsheba rin. Nakita lang tungkol kay Bathsheba. mga babae, grabe. Salamat po, Brother Rafi. Ano po masasabi mo? Ayoko mag-comment. But, kailangan ba ng lalaki babae? Siguro. Kasi, we're called, ang lalaki kasi are called to protect, to love yung babae. Siguro kaya nandun na kaya lining siya doon. Hindi dahil sa gusto niya magkasala, kundi dahil dun sa kilis niya na protection. Hindi ko rin maiintindihan yan. That is one of the Dali bumigay ang lalaki, bro. Ang matindi, nagkakasala. Imagine mo yun, ipinapatay yung isa dahil lang nasulusulan tapos ay saka maraming pagkakataon, di ba, Brother Rafi nga? Marami, kagaya ni Solomon. Kaya hindi naging kalugod-lugod. Ang dami ng iba't ibang relihiyon, sumamba sa Diyos-Diyosan, ginawa pa ng dambana. Di ba, Brother Rafi? Ano po? So, sa madaling salita, when it comes to emotional, di ba, nabasa ko din, Bro Rafi, mas okay daw na, di ba, meron tayong IQ, intelligence quotient. Dapat daw ang tao mas ay malakas ang emotional quotient. Yan po, Brother Rafi. Salamat po. Thank you, Sister Fel. Pinakikita na talagang weakness ng mga lalaki ang babae. Glory to God. Lalo na po yung wala pa sa Panginoon. Ano po? Sabi ko, Sabi ko, Brother Rafi, na talagang hindi sila takot sa Diyos, na gumawa ng kasalanan, yung mga ganon. Wala silang self-control, ganon. Kasi ang mga lalaki po, pag pinangita, mayroon kang pinakita na kabutihan, para po silang na-attract. Madali po silang ma-attract. Ganon po. Di ba po, Brother Rafi? Ayun po. Sinasabing mahina sa tukso ng mga babae. Brother Rafi. Pero realidad, Brother Rafi ha. Realidad po yan. Parang Tunay na JT tunay kasi. po yan. Sasabihin, Brother Rafi, palay na lumalapit sa manok, anong gagawin mo? Alang hindi mo tukain. No? Pero Tsaka, sa Brother alay, Rafi, pag nabiyudo ang lalaki, hindi nagtatagal na walang kasama. Pero ang mga Ganun babae, ba? nagtatagal na walang kasama. Yan po, Brother Rafi. Ano po, salamat. Naghahanap din ng mother figure. Sabi po, gano'n, mother figure. Ang mga lalaki daw po naghahanap ng mother figure. So pag nakita ng babae na ang pakaramdam niya secure siya, yun po ang sabi, Brother Rafi, ewan ko po kung tunay. Sister Fel, pareho yun. Lalaki at babae, naghahanap ng father and mother figure. Pero, Ayun nga po, ng Panginoon, sa atin Hindi ngayon nagtatagal na. nakakakilala na kay Kristo, kahit paano, malakas na yung ating self-control, na kontrolin natin, alamin natin na talagang mali yung ating gagawin. Amen po. Dahil nandiyan ang banal na Espiritu. Di ba po, Brother Rafi, na nagte-take control sa atin? Amen po. Okay po, sino pa po ba yung nagtaas? Sister Feli Mocker, sige po. Magandang araw po sa ating Panginoon at sa ating lahat, Brother Rapi. Para po sa akin,
Kasi 'di ba po ang lalaki ay ang babae ay nanggaling sa lalaki, 'di ba? Sila nakakaisa. Kaya para ba ang babae ay alipin din doon sa ano, isa lang silang katawan. Kaya siguro 'pag nakita ng ano, 'pag naramdaman din ng lalaki na ang babae ay mahal niya, binibigay niya todo, todo. Kaya nga sabi ni sister, 'pag wala ang Holy Spirit, hindi natin magawa as sa laman, di po natin hindi tayo kayang magawa ng mabuting bagay, Kaya kaya nga ang pagmamahal dalawa, material at spiritual, 'no? 'Pag nandiyan sa atin ang Panginoon, para po sa akin, 'no, nung una, ah, kasi ang asawa ko, iba po ang German, maano sila, madali magalit. Pero ang ugali nila, ah, um, gusto nilang totoo. Kung hindi ka nagsinungaling ay talagang, mag-trust sila sa iyo, gano'n. 'No, kaya nung nasa Panginoon ako, tinawag ko ng Lord, marunong na po ako mag-control. Kaya kahit saan po ako magpunta o kahit siya, wala po akong malicious, 'no? Kasi sabi ko, "Lord, binigay ko na sa iyong ang kamay. Ikaw na pong bahala. Kung ako'y nakasala, ako rin magharap sa Diyos," 'di ba? Kung siya rin. Pero nilagay ko sa Panginoon lahat, sino-surrender ko sa Kanya. Nawala po ang ano, yung mga guni-guni sa isip, kung ano-ano yung iniisip, gano'n, 'no? Kaya total surrender para ang lahat ng bagay, i-surrender lahat sa Panginoon at mayroon tayong kapayapaan. Sabi nga ng Lord, sabi mo, kung yeah, kung no, no. Ayan, hindi na tarararararara. Ayaw ko magulo, sabi ko gano'n sa isip ko, Lord, ikaw na pong bahala. Kaya nagkaroon po ako ng kapayapaan. Marami pong salamat sa Panginoon. Glory to God. Salamat po. Amen. Meron pa po bang mga katanungan? Wala na po. Magpapaalam na tayo kay Brother Rafi. Ayan po. Salamat po. Salamat po, Brother Sa inyo lahat. Rafi. Pagpalain po Susunod kayo. po ulit. Friday po ulit kayo. Opo, next week po. Opo. Salamat po. Okay, maraming salamat po. God bless po. Alam Bye-bye po. Salamat po. Paalam na po ako. Bye-bye po. Amen po. Okay po mga kapatid. Meron pa po ba kayong mga sharing o mga katanungan? Magkatanungan tayo at magsagutan po tayo. Sige po mga kapatid. Sister Rose Jean, sige po. Okay. Na habang nasa malayo ang ating source of income, bakit